Okay, magandang umaga po. At tayo po ngayon ay dadako sa mensahe ng ating Panginoon para sa bawat sa atin ngayong umaga. Pero bago po yon, mamaya pong 11 o'clock ay meron po tayong board meeting. And that is our regular board meeting, first Sunday po ngayon. And like what Brother JR told us kanina, na ngayon din po ay Lord's Supper. Please, I believe and I know na nagre-ready na rin po kayo o naka-ready na rin po yung elemento ng ating pong banal na hapunan. Isa pa po ay mamaya po yung simula ng hermeneutics class, na sinasabi ko na bahagi po ng Bible Institute for Church Leaders. Meron po tayong first batch. So, parang sila po muna yung una na mag-enroll para po dito. And later on, ito po ay open sa bawat isa na gusto pong matuto. At ito po ay kailangan sa bawat mananampalataya. At ang unang subject po natin ay hermeneutics. At mayroon po tayong inimbitahan na tagapagturo, alas 3 po hanggang alas 4:30 po ito. And our professor ay request niya face-to-face kasi iba po talaga yung discussion kung face-to-face. Pero we will observe yung protocols, yung safety protocols po natin. So bring your mask, your face shields, at Bible and ballpen para po dito. Wala pong online class po ito. So yun po yung mga pagbabalita. Isa pa po, gusto ko rin po kayong ipanalangin, pero gusto ko this time maging specific. So kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, because before we end sa closing prayer ay ipapanalangin ko po lahat ng mga hiling ninyong panalangin. So kindly send your prayer requests kay Brother Lawrence sa text or sa messenger. At yan po i-forward sa akin later ni Brother Lawrence. Then I am happy and delightful to pray for you. Anything na gusto po ninyong ipanalangin. Isa pa hong praise report, ako po ay nakapag-open ng Bible study sa isang planta o industrial plant po diyan sa Liit. Mga empleyado at mga personnel po ay once a week. Ako po ay mangangaral ng salita ng Diyos doon. So please pray for me. Ang akin din pong mitiin doon, habang nagpo-progress po yung Bible study doon, yung mga leaders po natin pa isa-isa ay sasama ko po doon upang makita po ninyo yung ministry at maging bahagi po kayo nito. So sa church, please pray for this dahil maganda po itong pagkakataon sa atin na makapenetrate sa mga ganong planta, maraming mga kaluluwa na tayo ay maaakay sa Panginoon. Okay? So yan po muna so far ang mga pagbabalita. October, ngayon po ay Pastor's Appreciation Month. So thank you po sa appreciation ninyo. Okay? October, ang ating pong topic ay Love Beyond Walls. And our message this morning centers around the love of God. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? At paano ba natin ito nadarama at paano ba ito ipinadama sa atin? And with that, tayo po ay pumunta sa ating scripture text sa Romans chapter 5, verses 6. Ayan, start po tayo ng 6 hanggang 11. So Romans chapter 5, verses 6 to 11. Ito po yung mababasa natin. Ay, Kuya Lawrence, doon muna tayo sa English. Wag muna yan. Sa NIV muna tayo. Okay? Sa NIV muna. Okay, later yan sa middle ng ating message. Okay? Start tayo ng verse 6. Sorry verse 8 pala yung na-message ko sa iyo. Start tayo ng verse 6.
Okay, so thank you, Brother Lawrence. Sabi po dyan, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Verse 7, very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Christ died for us. Verse 9, since we have now been justified by the blood, or by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Verse 10, for if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? And last verse, in verse 11, not only is this so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. God bless the reading of His word. Let's pray. Lord, we thank you for your love knows no bounds and it goes beyond the walls, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ito'y damang-dama namin sa bawat araw. And as we come to you, listen to you, speak your word, acknowledge your Holy Spirit deep within us, who's residing in us, to convict us, to speak to us, to enlighten us, to unite our spirit, Panginoon, and see your wonderful works in our life. Purihin ka, O Diyos. Ilayo niyo rin po kami sa anumang mga temptations to be sidetracked na mga tao, bagay sa aming paligid dahil napakalakas po talaga ng tendency na ma-distract kami dahil naka-online, virtual worship lang po kami, Panginoon. But Lord, as we respond, Lord, with sincerity of our hearts, Panginoon, and as we come to you, Panginoon, in worship, bless each one of us, Lord. Bless each one of us. Speak your word, O God. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Love beyond walls. That is the title of our message. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal. Always remember that. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal. Ang pag-ibig ng Diyos, niyayakap nito ang katotohanan. Walang kasinungalingan sa pag-ibig ng Diyos at hindi niya kinukonsinti ang anumang kasinungalingan, kundi ang pag-ibig ng Diyos, niyayakap niya ang katotohanan. Iginagalang nito ang katuwiran. Ikinagagalak ang kalinisan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukubli o hindi maikukubli o magagapi ng kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito marupok. Hindi ito marupok sa pagsubok. Hindi rin ito payapa or at peace kapag ka may pagpapanggap. Hindi ito mayabang o paimbabaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay kumpleto. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakdal. Ang pag-ibig ng Diyos ay tapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Kaya nga sa Lamentations chapter 3, diba ang sabi doon, they are new every morning. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Ang pag-ibig ng Diyos walang kapantay. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos walang limitasyon. Ang pag-ibig ng Diyos walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos hindi napapagod.
Walang kapaguran. Alam mo, hindi mapapagod ang Diyos na mahalin ka. Ang pag-ibig ng Diyos walang sawa. Ang pag-ibig ng Diyos walang dahilan upang ito ay hindi natin maranasan. Walang dahilan para hindi ito mapansin ng sanlibutan. Just imagine, kung ang pag-ibig nito, paglalarawan ng pag-ibig na ito, ang katotohanan na ito ng pag-ibig ng Diyos sa akin at sa iyo, ay mararanasan ng bawat isa. Mararanasan ng bawat makasalanan na binabago ng Panginoon. Mararanasan ng iglesia. Kung pag-ibig na ito ay mararanasan ng sino man. Tulad mo at tulad ko, palagay ko wala na tayong may dadahilan pa upang siya ay tanggihan. Wala nang dahilan upang siya ay talikuran. Walang dahilan upang siya ay kalimutan, iwanan, at ipagpalit sa sanlibutan. Nang sabihin ng Diyos na mahal niya tayo, ito ay ipinahayag niya. Ito ay ipinadama niya. Ito ay ipinakita niya. Nang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, ito ay hindi na natiling pakiramdam lang na kinimkim niya sa kanyang kalooban, na lumagi lamang sa kanyang puso. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, hindi ito na nataling nakakubli sa kanyang isipan o sinikreto na lamang niya. Hindi ito sikretong pag-ibig, kundi nung sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, ito'y ipinahayag, ito'y hayag, ito'y ipinakita, ito'y pinadama sa bawat isa. Ito ay ipinahayag ng Diyos sa paraan na mararamdaman ng buong sanlibutan. Sa paraan na ikaw at ako ay hindi magdadahilan pa na ito ay hindi natin nabatid o napansin. In fact, the reason why we are here, kahit virtual, online yung ating worship, the reason why we are here worshiping the Lord, ito ay resulta ng pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Kaya tayo sumasamba sa Kanya kasi alam natin at nadama natin, natanggap natin, naranasan natin ang pag-ibig na ito ng Diyos. Otherwise, nagpapanggap lang tayo o nagkukunwari lang tayo. Pero yung tunay na nakadama ng pag-ibig ng Diyos, ang tugon niya ay pagsamba. Kaya alam niya, nakakalungkot. Marami nagsasabing sila'y mananampalataya sa ganitong setup. Walang sinseridad ng pagsamba. Walang kaayusan ang pagsamba. Remember, whether face-to-face worship or virtual worship, God is looking at the heart of the worshiper. Bakit ko sinasabi ito? Kung talagang naranasan natin ang pag-ibig na ito ng Diyos, walang pagpupumilit, walang puwersahan, kundi ito'y spiritual na pagtugon ang sumamba sa ating Diyos. Kahit pa nga sa inconvenience na sitwasyon, kahit pa nga sa mahirap na kalalagayan, ang isang tao, ang isang ipinanganak na muli, ang isang totoong mananampalataya, ang isang totoong ligtas, andun ang pagpapahalaga niya sa pagsamba sa Diyos Ama. Kaya nga, sabi ko po sa inyo,
kung ito ay ating mararanasan lamang at malalim ang ating pagtanaw, pagyakap, pagkilala sa pag-ibig nito ng Diyos sa atin. Ito yung dahilan kung bakit tayo sumasamba ngayon sa Panginoon. Ang sabi ko, otherwise, nagpapanggap lang tayo na anak niya. Ikaw at ako ay resulta ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ikaw at ako ay resulta ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang buhay natin ay istorya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi na ito istorya ng makasariling pananaw sa buhay na pilit natin ikinukubli sa larawan ng relihiyon. Amen? Kasi marami pong ganyan na yung kanilang buhay ay patuloy nilang isinasakdal sa pamamagitan ng kanilang mga sariling accomplishments, sa pamamagitan ng sarili nilang katuwiran, kabutihan, na nakakubli sa likod ng relihiyon, hindi para mapapurihan ng Panginoon, kundi para mapapurihan ng kanilang sarili. Di ba? Ganon ang ugali at asal ng mga Pariseyo sa panahon ni Jesucristo, na meron silang anyo ng kabutihan, anyo ng kabanalan, pero sa likod noon ay personal na intensyon na ang luwalhati, papuri ng tao ay makamit nila at hindi maibigay sa Diyos. Bakit po ito sinasabi sa inyo? Dahil ang tunay na mananampalataya ang kanyang istorya, ang kanyang kasaysayan, resulta ng pag-ibig ng Diyos. Kung kaya ang walang personal na agenda, walang personal na motivasyon. That's why it's no longer for personal purpose. We seek to do the will of our Father and we seek to glorify Him in our life. In response saan? Sa pag-ibig ng Diyos na ating naranasan. Mahal tayo ng Diyos noon pa man. Amen po ba? Mahal tayo ng Diyos noong paman kahit tayo ay namumuhay sa kasalanan. Yun po yung sinabi ng Roma 5:8, ipinadama, ipinahayag ng Diyos. God demonstrated His love. Ipinaranas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Hindi niya tayo minahal dahil banal ka na. Hindi niya tayo minahal dahil tayo matuwid na. Hindi tayo minahal dahil mabait tayo. Minahal tayo ng Diyos kahit doon sa worst condition ng ating buhay. Nga sabi ko, ang buhay natin ay larawan, istorya ng pagmamahal ng Diyos. Pansinin po natin, ano po, sa Romans chapter 5 verse 6, ang sabi doon, we were powerless. Doon din sa talatang iyon, sinabi, we were ungodly. Sa verse 8, ang sabi, we were sinners. Sa verse 9, ang sabi po doon, we were meant for God's wrath. Verse 10, ang sabi, Romans chapter 5, verse 10, we were God's enemies. Kaaway tayo ng Diyos. Hindi tayo bati. Nararapat tayo sa puwat ng Diyos. Makasalanan tayo at hindi karapat-dapat sa Diyos dahil siya'y banal na Diyos. We were ungodly. Hindi tayo makadiyos. And we were powerless to overcome sin. Alam niyo, ang kamangha-mangha sa ganyang estado ng buhay, our God, our Father,
showed, demonstrated, ipinadama niya ang pag-ibig sa atin. Kaya nga, sa parehong mga talata, makikita natin, sa verse 6, Christ died for the ungodly. Christ died for you and me, even when we were ungodly. In verse 8, Christ died for the sinners. In verse 9, Christ's blood, yung dugo ng Panginoong Jesucristo, justified us. Ginawa niya tayong karapat-dapat dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dati anumang pagpupusigi, kahit pa sa sakdal na kabanalan na ginagawa natin dahil hiwalay tayo sa Diyos at wala ang ating Panginoong Jesucristo, kahit gaano tayo katapat sa ating relihiyon, kahit gaano tayo kabuti sa ating kapwa dahil hiwalay tayo sa ating Diyos at wala ang Panginoon Jesucristo sa atin, hindi pa rin tayo karapat-dapat. Yun po yung sinabi sa Isaiah 64:6 na yung ating pinakamabuting gawa, yung ating katuwiran ay maruming basahan sa kanyang harapan. Pero ang dugo ni Jesucristo ay sapat upang tayo maging karapat-dapat. Christ's death saved us from the wrath of God. Yun po yung sinabi sa verse 9. Amen. Iniligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya nga alam po ninyo, hindi na tayo para doon sa pagbubuhos ng Diyos ng kanyang puot sa sanlibutan. Katulad ni Noah. Katulad ni Lot. Nung nagalit ang Diyos sa Sodom at Gomorrah at ibinuhos niya yung kanyang puot, iniligtas niya si Lot. At ang sabi po sa scripture, Lot was a righteous man. Nakatutuwa, how can this man be a righteous? At alam natin, okay, but the Bible declares that he is righteous. He was righteous. At kung pagbabasehan natin ating buhay, pwedeng sabihin natin, how can a person like me be a righteous in the sight of God? You are righteous no matter kung anong ginagawa mo. Kung ikaw ay na kay Jesucristo, you are righteous, you are justified. Amen. And you are saved from the wrath of God. Pero yung pag-ibig na yon at pananahan ni Jesucristo sa ating buhay, ay mayroong transforming work na kumikilos sa ating buhay. We were not meant sa wrath ng Panginoon, kung paanong iniligtas ng Panginoon ang pamilya ni Noah, kasama si Noah, di po ba, sa dilubyo ng baha. Save sila sa loob ng arko, save din tayo sa loob ni Jesucristo. Because we are no longer meant for the wrath of God, or to the wrath of God. Christ reconciled us to God, and so we rejoice because we are no longer enemies of God, but friends of God. Amen. Nakatutuwa ang ating pong kalalagayan. Bakit po? Kaya, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Napansin mo po ba na wala tayong bahagi sa ating kaligtasan? Lahat ay bahagi ni Kristo para ilaan sa atin. Kaya utang na loob, huwag na tayong magmalaki sa Diyos. Huwag kang madamot, huwag kang makasarili, huwag kang mayabang, huwag kang talipandas, huwag kang suwail, huwag kang rebelde, huwag kang mabulag sa sarili mong katuwiran. Huwag na natin kuhanin ang luwalhati na para bang tayo ang nagligtas sa ating sarili. Ang ating kaligtasan ay likha at ginanap na ng ating Panginoong Hesus para sa atin, period. Wala na tayong idadagdag sa ating kaligtasan, period. Amen? Nung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, pinatunayan niya ito. Amen. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo,
ipinahayag niya ito. Nung sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, ipinadama niya ito. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin. His love breaks the wall that separates us, even if it costs His one and only Son. Kahit pa ang kapalit nito ay buhay ng kanyang bugtong na anak, kahit tawirin niya ang kamatayan na bunga ng ating kasalanan, ginawa niya. Meron pong picture po dyan ay papakita si Kuya Lawrence. Siguro nakita niyo na po ito sa lansangan sa Kamaynilaan. Nakalagay po dyan, bawal tumawid, nakamamatay. Nakita niyo na po ba yan sa EDSA? Marami pong ganyan, na makikita tayo sa kalye ng Kamaynilaan. Bawal tumawid kasi delikado, peligroso, nakamamatay. Alam po ninyo, habang inihahanda ko ang mensaheng ito ng Panginoon para sa atin, ipinakita sa akin ng Panginoon na ang pag-ibig niya sa atin ay tulad ng pagtawid. Hindi sa EDSA, na may chance ka pang makatawid ng buhay, kundi sa isang pagtawid o pagtawid na tiyak ang kamatayan. Alam mo ba kung ano yung tinawid ng ating Panginoon Jesucristo? Kamatayan, na resulta ng ating kamatayan. At bakit niya tinawid yon? Dahil mahal niya tayo. Isang pagtawid na kailangang magbuwis ng buhay o ibuwis ang buhay ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Tinawid niya ang landas ng kasalanan, ang hantungan ay kamatayan. Tinawid niya ang landas ng kasalanan upang maipadama sa atin ang pag-ibig ng Diyos Ama. Tinawid niya ang landas ng kasalanan at hinarap niya ang kamatayan noong tayo ay makasalanan pa. Mula doon ay kanyang hinango ang bawat isa sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Napakasarap malaman na ang Panginoon tinawid niya ang mga ito para sa ating kapakanan at kaligtasan. That is love beyond walls. Umalis ang Panginoon Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian, nagkatawang tao at naging tulad natin, hinarap ang kaparusahan ng kasalanan. Tinawid niya ito para sa atin. Sinuong ni Jesus ang hagupit at lupit ng kasalanan na ang dulot ay kamatayan. Sinuong niya ang puot ng Ama upang tayo ay maihatid niya sa isang kaugnayan na kahit kailanman ay hindi na masisira pa o mapapahiwalay pa sa atin. Mga kapatid, hindi na bawal tumawid. Amen. Wala nang hadlang o anumang panganib dahil tinapos na ni Jesus ang laban para sa atin. Hindi po yung literal na pagtawid sa EDSA ang sinasabi ko. Hindi na bawal tumawid. Tayo ay naka Jesucristo na at meron na tayong kaugnayan sa Ama. Kinatagpo tayo ng pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Kinatagpo tayo ng Diyos. Amen. Pinagtagpo dahil itinadhana. Amen. Kabaligtaran ng nausong kanta, pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. No. Pinagtagpo tayo dahil itinadhana at tayong maligtas. We met Christ because we are destined to experience His love and mercy. Pinagtagpo upang kahit kailanman ay hindi na mawalay pa sa Ama. Alam po ninyo, gusto kong basahin natin muli yung Romans chapter 5 o chapter 8. Simulan natin sa verse 6.
yung mga talata na ito. Doon po sa Pinoy version, yung New Testament. Alam po ninyo, meron po akong New Testament Pinoy version, nakakatuwa, that this Bible, na aking hawak ay, napapanahon po kasi yung mga salita na inilagay dito. But I'm not recommending this Bible para sa masusi at malalim na pag-aaral. Kung gusto mo lang magbasa, makaka-relate ka dito dahil ang ginagamit dito yung mga salita na ginagamit ko ngayon. Pero kung ikaw ay nasa malalim na pag-aaral, sa mga Bible study setup, huwag niyo po itong gamitin na reference, or not reference, kundi huwag ito yung pagsimula ng yung pag-aaral. Maganda ito, mga help lamang upang mas madaling maintindihan ng tagapakinig, like what I am doing right now. Tingnan niyo po yung sinabi po sa mga talata na binasa natin sa makabagong pananalita. Kuya Lawrence, meron tayo dyan, dito ba? Ano sabi sa Romans chapter 5 verses 6 to 11? Ayan. Romans 8. Hindi naka-type, Kuya Lawrence? Ayan, sige, dyan na lamang. Sabi, kahit nung mahina pa tayo, namatay si Kristo para sa mga masasama. Okay? Sa panahong pinili ng Diyos. Okay? Walang gustong mamatay para sa taong matuwid. Mahirap yan. Pero para sa mabuting tao, posibleng may sumubok pang magbuwis ng buhay. Pero ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. At hindi lang yan. Ngayong tinuring na tayong matuwid ng Diyos dahil sa dugo ni Christ, maliligtas na tayo sa galit ng Diyos. Kahit kaaway tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayong kaibigan na tayo ng Diyos, mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. At ito pa, masaya tayo sa ginawa ng Diyos sa tulong ng Panginoon nating si Jesus o sa Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi dahil sa Kanya, naging kaibigan na tayo ng Diyos. So sa mga panalita na yan, palagay ko ay pinababaw at upang lalo nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ulitin ko po, kinatagpo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. And lastly, I would like to read to you itong napakahalagang mga talata sa Roma chapter 8, okay, verses 37 o 38 hanggang 39. And this will be our conclusion sa mensahe natin ngayong umaga. Ano po ang sabi ni Paul? For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, kahit kasalanan at kamatayan, hindi kaya itong hadlangan. Sinuong ng Diyos ang lahat. Amen? Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Let's pray, mga kapatid. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na iyong inilaan para sa amin. Napakabuti mo, O Diyos.
dakila, sapat, tapat, walang hanggan, walang limitasyon. Hindi ka napapagod na kami ay mahalin. Ama, salamat po. Dahil kahit sa imposibleng bagay, ginawa mong imposible upang kami datnan ng kaligtasan na yung nais para sa amin. Opo, dati kami kaaway mo. Opo, kami dapat ay sa puot. Pero sa pagmamahal mo sa amin, O Diyos, ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sinuong niya ang kaparusahan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Ama, salamat po sa iyong pag-ibig. Your love that goes beyond walls. Ito po yung aming springboard. Ito po yung aming starting point. Kung bakit kami nagmamahal sa iyo. Nagmamahal sa aming kapwa. Nagmamahal sa aming iglesia. Sumusunod. Naglilingkod. Tumutupad sa mga utos. Nagsasaliksik sa kalooban o aming Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.